life together in hospitality and generosity. Hospitality and generosity. Alam ko po na naiintindihan nyo naman po yan, yung word na hospitality and generosity. Sabi nga po nila, ang Pilipino daw ay very hospitable. Tama po? Maraming mga Pilipino daw po ang laging nasa hospital. Hindi po po yun. Iba po pala yun. Ano po? Meron po akong experience. Sobra pong na-appreciate ko po yung opportunity na tawag po dito na maka-attend po ako doon sa Compassion Pastoral Conference doon po sa Palawan. Ano po, maraming salamat po sa pagpapahintulot sa akin, of course, ng support financially ng local church council sa pagpunta po doon, and then ng atin pong BCDC. Ano po, pagdating nung pong sa biyahe po namin, may kasama po akong tatlong IRM workers po. Ang worker po ng F1, ang Pastor Rod De Leon, ang worker po ng PYCC, IRM Ministries Pulong Yantok, ang Pastor Kid. Ano po, ang Pastor Kid. So magkakasabay po kami na nakasumakay po ng eroplano. At meron din po, nagkataon po, doon po sa flight namin, meron din palang ibang mga pastor ng Compassion po doon. Ano po, pagbaba po namin ng eroplano, doon paglanding po doon sa Palawan, sa airport po sa Palawan, ay nagkasama-sama po kami. First time ko po yon na makadalo po sa ganung conference ng mga kapasturan ng mga Compassion. Alam niyo po, pagdating po namin doon sa airport ng Palawan, ano po, nakakatuwa. Dahil po siguro yung mga staff ng Compassion sa lugar po doon po sa mga project po doon, na talagang pinaghandaan po nila yung pagpunta ng mga pastor. Nakakatuwa po kasi pag doon po sa airport ng Palawan, ay pagdating po namin, kami lang po yung mga pastor lang po yung may nakalagay po doon na malaking banner nakalagay, "Welcome to all Compassion Pastor." Nakakatuwa, ano po, nakalagay po doon. At paglabas po namin doon po sa airport, doon po sasakay na po kami, susunduin na po kami nung van. Meron doon po sa mga naunang pastor, meron daw pong pagsalubong sa kanila, sinayawan sila, talagang ganun po sila winelcome. Ganun po sila tinanggap doon sa lugar po na iyon. And sabi sa amin, Pastor, sa inyo kami na lang yung magwe-welcome, yung mga staff na lang kasi nakaalis na po yung mga doon po sa tourist namin ng lugar po namin, nakaalis na sila. Kami na lang po yung magwe-welcome po sa inyo. Pero sinabi po nilang gano'n. So pagdating po namin doon, sinakay kami sa van. Pagdating naman po doon sa van, dinala po kami sa hotel. Pagdating po sa hotel, diniretso po kami doon sa kainan. Diretso po kami doon sa kainan. So andun po yung maraming mga pastors. Kinamusta po kami, kinausap po kami, winelcome po kami, tapos po pinakain po kami. Ang sasarap po ng mga pagkain. At hindi lang po yun. Nung sumunod na araw po, dinala po nila kami sa isang beach. Meron pong gawain po doon. Pagdating po doon, siguro yung sa tourist ng lugar po doon, ay pagdating po namin sa isang venue, bago po kami naligo po sa dagat, pinaupo po muna kami doon sa mga upuan, magkakasama doon. Tapos, ang ginawa po nila, meron pong choir. Kumanta po sila, ang dami po nilang kinanta. Bagamat yung kanta nila hindi namin naiintindihan, kasi doon po sa dialect po ba nila yung kanta, pero sobrang ganda. Pero natutuwa po yung puso ko. Sabi ko, grabe naman yung pagtanggap nila dito sa amin. No? Pagtanggap nila sa mga sa pastors, at hindi lang siguro dahil sa mga tourist na rin doon po sa lugar po nila. At hindi lang yon, may mga sumayaw pa ng mga sayaw po na native po sa kanila. So yun po, ganun po nila pinaramdam sa amin yung pagtanggap. At hindi lang po doon yung sobrang pagiging generous ng Compassion, doon sa hotel, doon po sa pagkain, doon po sa ganda ng lugar, nakapagpahinga din po kami sa biyaya po ng Panginoon. So gusto ko lang pong mai-share yung experience ko about hospitality and generosity. Na-experience ko po yon, kaya doon po sa Palawan, doon po sa pag-attend ng Compassion. So napakasarap po pala ng pakiramdam na ikaw po ay maka-experience ng ganong bagay. Okay po? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon?
Ano po, sa biyaya po ng Panginoon, so tayo po ay nandito. Bakit po? Dahil ang Diyos po ang una pong tumanggap po sa atin at nagparanas po ng kanyang, sabihin na po nating magandang o mayamang pagkakaloob sa bawat isa po sa atin. Amen po. Pero kung papansinin niyo po, kung nag-observe po kayo ngayon sa community po natin o sa nangyayari po sa mga tao, sa paligid po natin ngayon, sa buhay ng bawat tao, hindi lang po sa ating mga Christians, maging sa mga wala pa, sa mga strangers, sabihin na natin yung mga taong wala pa po sa pananampalataya. Ano, parang ito po yung culture na nangyayari po ngayon, yung sobrang, sabihin na natin, palala ng palala, yung buhay po ng mga tao na ginugusto na po nila yung sila ay nag-iisa. Okay po? Parang gusto nila, mag-isa lang ako, okay na ako ng ganito, hindi ko kailangan ng iba. Yung po bang mas pinipili ng ilan? Papansinin niyo po, maging sa pamilya po natin, nangyayari din po siguro ito, na pinipili ng marami, no, ng mga kabataan, ng mga nanay, o ng mga tatay, na kapag makikipag-usap, kung gusto niya kausapin ng isang tao, ay ite-text na lang niya. Ano po, ite-text na lang niya. No, hindi na siya makikipag-usap ng personal o ng harap-harapan. Ay, ito pa po, kapag kumakain po sa pamilya, ngayon, mas marami o mga kabataan o ilan po sa atin kumakain tayo ng mag-isa, no? Habang nanonood ng TV. Parang gano'n na po ang nangyayari sa family po ngayon. Kumakain habang nanonood ng paborito nilang palabas sa television. Kaysa po sa magsalo-salo sa hapagkainan. Sino po sa inyo dito ang pamilya na kumakain kasama pa ang kanilang mga anak? Yung sabay-sabay silang kumakain. Na pagdating ng alas 7, alas 8 ng gabi, ay sama-sama silang nasa hapag at kumakain. Minsan po, hindi na po magawa kasi tulad po, lalo kung magkakaiba ng schedule sa trabaho. Tama po, magkakaiba ng schedule sa trabaho. Yung mga kabataan, mga estudyante, gumagawa ng assignment o pagod na pag-uwi ng bahay, no, natutulog na lang. So maraming mga, sabihin natin ng mga reason, dahil na rin sa mga pressure ng community po natin o ng paligid po natin. Kaya madalas nababago na po yung ganong kultura ng mga Pilipino na nagsasalo-salo sa pagkainan. Pero mga kapatid sa Panginoon, sa atin pong church, sa church po natin, sa community po natin, dito sa church, sa IRM Area E, hindi po dapat ganon ang mangyari. At hindi po dapat ganoon ang maging kultura po ng bawat isa po sa atin. Dapat nga po walang nag-iisa. Okay po? Dapat nga po ngayon, wala pong sa upuan na nag-iisa. Dapat po may katabi. Ano po? Dapat po may katabi. Dapat lagi po tayong may kasama. Dapat lagi tayong may kasama sa ating buhay. Bakit po? Sapagkat kung titingnan po natin ang banal na kasulatan, kaya balikan lang po natin yung mga nakaraang mga pag-aaral po natin, makikita po natin na ang buhay Kristiyano ay hindi po kailanman idinisenyo ng Diyos para sa pag-iisa. Kaya nga po ang series po natin ngayong umaga, Live Together, binibigyan po natin ng importansya ang sama-samang buhay ng mga Kristiyano. Okay po, binibigyan natin ng diin dahil ito mismo ang sama-sama, yung life together, dahil ito ang disenyo ng Diyos po sa atin. Okay? Tayo po ay nilikha ng Diyos upang mamuhay sa community. Kaya nung unang sermon po, nung pagtayo ko po dito, we are created for community. We are created for community sa pakikisama, pagmamahalan, at pagtutulong-tulungan. Mga kapatid, dapat po nating tandaan that life together is part of our calling. Bahagi ito, o ito po ang panawagan po sa atin ng Diyos. And two of the clearest expression, at ang dalawa po sa malinaw na kapahayagan ng life together, that shared life, ay yung pong topic po natin ngayong umaga, hospitality and generosity. Okay po, hospitality and generosity. Ulitin ko po, two of the clearest expression of shared life are hospitality and generosity. Itong dalawang bagay po na ito, bagamat dalawang bagay ay konektado po ito sa isa't isa. Hindi po optional to, mga kapatid. Yung hospitality, yung generosity, hindi po ito optional sa atin. Hindi po sila para doon sa mga taong extrovert lang. Hindi po ito para sa mga taong mayayaman lang. Para po ito sa lahat ng mga followers ng atin pong Panginoong Hesus.
And if you are followers, kung ikaw ay tagasunod ng Panginoong Hesus, kayo po, ang isa o tayo, ang dapat na nakikita po sa ating buhay ay dalawang magandang bagay po na ito. Dalawang magandang katangian po na ito. Ngayong umaga po, pag-uusapan po natin, dalawang bagay lamang po. Una, kung ano ba talaga ang itsura, babalikan po natin saglit, ang itsura o ang picture ng buhay na magkakasama. At kung paano po, pangalawa, at kung paano po ang pagiging bukas palad at mapagpatuloy ay pwede pong maging mga ugali po natin na huhubog sa ating community o sa personal nating buhay at magbabago rin po sa atin pong paligid. Okay? Para po yung dalawang bagay na ito ay makahubog sa atin pong mga buhay, kailangan po nating maunawaan yung kahulugan po ng hospitality and generosity. Okay po? Now, una po nating titingnan ngayong umaga yung picture of life together. Babalikan lang po natin saglit yung picture of life together. Balikan din po natin yung mga talata sa Gawa, chapter 2, verse 42 to 47. Sabahan niyo po ako sa pagbasa, buhat sa kanya pong mga salita. Verse 42, sabi po diyan, inilaan po nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa saan po? Para sa lahat. Ay para po sa lahat. Now, titingnan po natin dito, okay po, titingnan po natin dito yung ilang mga bagay o larawan kung paano po natin makikita yung life together sa buhay ng mga unan pong mga Kristiyano, yung buhay na sama-sama. Again, balikan lang po natin sa atin pong pag-aaral. Dito po, sa mga binasa po nating mga talata, hindi na po natin tapusin. Dito po sa mga binasa po nating mga talata, okay, sa unang iglesia po, doon po sa unang mga mananampalataya, mapapansin nyo po, hindi lang po sila basta grupo, okay, mga kalipunan ng mga tao na nagtitipon isang beses sa isang linggo. Okay po, hindi lang po ganun ang klase ng kanilang pagtitipon. Isa po silang community na talagang, sabihin na po natin, sabay-sabay na namumuhay at nagbabahagi ng buhay sa isa't isa. Okay po. Binubuksan po nila ang kanilang mga tahanan. Nagsasalo-salo po sila sa pagkain. Ginagawa po natin yan. Nagbibigay sila ng may pagsasakripisyo. Nung may nabalitaan po nila na dahil po sa persecution, pagsunod ng mga mananampalataya kay Kristo, meron pong persecution sa faith po nila. Kaya po, nagkaroon po silang ng mga problema, pangangailangan, doon po sa kanilang pang-araw-araw na mga pangangailangan. Nung nabalitaan po nila yon, nang ginawa po ng mga mananampalataya ay nagtulong-tulong po sila. Sabi nga dyan sa verse natin, yung ilan ipinagbili ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Ayon sa kanilang pangangailangan. So nagkaroon po sila ng puso ng pagbibigay ng mayroon pong pagsasakripisyo. Now, titingnan po natin saglit yung nangyari, ano po ang naging bunga sa ganong klase ng buhay po nila. Doon po sa buhay na sama-sama. Ano po ang naging bunga? Sabi po sa mga talata, nagkaroon ng kagalakan sa kanila. No? Nagkaroon ng pagpupuri sa Diyos, nagkaroon ng pagkakaisa, at nagkaroon ng isang makapangyarihang patotoo doon po sa kanila pong lugar. Ang nangyari po, dahil sa kanilang buhay, lumago ang simbahan, lumago ang Kristyanismo sa panahon nila dahil naaakit po ang mga tao sa ganong klase ng patotoo o ganong klase ng buhay po na nakita sa kanila. Yung pong pagiging bukas palad po nila, yung pagtanggap nila sa isa't isa at mainit na pamumuhay po nila sa kanila pong pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo po, hindi naman po direktang sinabi na ganito na ang gawin nyo. Dapat lahat ng churches,
ano, iniutos na ganito. No, ipinakita po iyon, yung kwento po na ito, yung story po na ito sa Book of Acts para po maging modelo po sa atin. Okay? Para maging modelo sa bawat mga churches po natin. Ito pong buhay ng mga mananampalataya. Okay? Hindi lang po nila ipinakita yung larawan ng life together dito po sa mga talata, sa talata po dito. Ipinakita din po nila yung pong buhay na sama-sama na meron pong pagtanggap sa isa't isa at pagkakaloob sa pangangailangan ng iba. Sa pamamagitan po ng, halimbawa po, pagsasama-sama po nila sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, yun po ay pagtanggap sa isa't isa. Yung fellowship po nila, yun po ay patunay ng pagtanggap po nila sa isa't isa. And then yung prayer po nila, yung panalangin po ng sama-sama nila, yun po ay pagtanggap sa isa't isa. At yung pong pagbibigay po nila, yung pagbebenta po nila ng kanilang pong mga ari-arian at pagkakaloob sa mga nangangailangan, yun naman po ay pagpapakita ng pagkakaloob. Hello po. So doon po sa life together, talagang dalawang bagay po talaga paano po natin maisa sa katuparan yon. Paano natin ma-express yung life together doon po sa dalawang salita po na ito, hospitality and generosity. But now, tingnan po natin ng mas malinaw pa yung dalawang bagay po na ito ayon po sa mga salita ng ating Panginoon, ayon po sa mga talata sa Biblia na makikita po natin ngayon sa atin pong pag-aaral. Titingnan po natin ang dalawang bagay na ito, yung ilang mga kahulugan pa na ito, nung dalawang salita po na ito, para po talaga maisagawa po natin ito ng mainam, maisagawa po natin ito ng sama-sama. Nauumpisa po, ang unang pong tanong na gusto ko pong pag-usapan natin ngayon, what is the meaning of hospitality and generosity? Para po sa atin, kapag sinabing hospitality, ito po ay pagtanggap ng bisita. Tama po? Pagtanggap ng bisita, halimbawa, yung kaibigan mo, malipit sa'yo, best friend mo, oy kapatid, oy Beshi, pupunta ako sa inyo. Kaya bibisita ako sa inyo, magkwentuhan tayo, anong gagawin mo? Ay, magtatago ako, baka mangungutang lang yan eh. Anong gagawin mo? Maghahanda ka, di ba? Maglilinis ka ng bahay. Kayo, magluluto ka ng masarap na pagkain para i-prepare mo sa kanya, ihanda mo para sa kanya. Tama? O baka ganito po tayo. Sige, Beshi, punta ka. Dala ka pagkain, ha? Wala kaming pagkain dito, eh. Di ba? So, pag sinabing hospitality, sa kultura po nating mga Pilipino, ito po ay pagtanggap ng bisita. Pero po, ito po ay pagtanggap doon sa mga close sa atin o yung malalapit lang po sa atin o yung miyembro po ng ating pamilya. Pag sinabing hospitality, ang pagiging hospitable, ito po ay tumutukoy sa pagtanggap po natin sa mga tao, especially halimbawa sa atin pong mga tahanan, paghahanda ng pagkain. But now, tingnan po natin. Yan. Ang hospitality po, ang biblical meaning po ng hospitality, okay po? Ang biblical hospitality po ay hindi lang po basta pagiging magalang, okay? Hindi lang po basta pagiging magalang o pagtanggap po ng bisita. Ito po ay isang spiritual na pagsasabuhay ng pagmamahal sa kapwa, lalo na sa mga hindi po natin kakilala. Okay po? Ang normal po sa atin kapag hospitality, pagtanggap, madalas lang po natin itong ginagawa sa mga kakilala po natin. Now, nagigets niyo po ako? Pero kapag sinabi pong hospitality, sa Biblia po, ito po ay pagsasabuhay ng pagmamahal sa kapwa, lalo na sa mga hindi po natin kakilala, sa mga strangers. So sabihin na natin yung hindi connected sa atin. O sabihin na natin pagdating sa pananampalataya, pag sinabing stranger, ito yung mga wala pa sa pananampalataya. Okay po? So yun po yung hospitality. Ang salita pong Griego, may ginamit po dito sa bagong tipan ay philoxenia. Ayan po yung word ng hospitality na ang ibig sabihin po ay pagmamahal sa mga estranghero o dayuhan. Okay po? So yun po ang kahulugan sa Biblia sa bagong tipan ng salitang hospitality. Ito po ay directed sa mga tao, sa estranghero. Ito ay pagmamahal sa kanila o doon po sa mga dayuhan. Ito po ay ipinakitang halimbawa ng Panginoong Hesus doon po sa kwento sa The Good Samaritan.
Nakita niyo po, the Good Samaritan, na kung saan, sino po yung tumulong po doon sa stranger, doon po sa, sabihin na natin, hinold up, yun pong sa Samaritano. Ipinakita po ng Panginoong Hesus yung pagmamahal sa isang estranghero o sa hindi po niya kilala. Now, tingnan po natin, bakit nasabi ni Pastor na ito po ay tumutukoy sa mga tao? Pag sinabing hospitality sa Bible, ito po ay patungkol sa ibang tao, lalo na sa mga stranger o mga dayuhan. Sabi po dyan, ilang bang halimbawa, si Abraham po at ang tatlong dayuhan. In Genesis 18, verse 1 to 8, sundan nyo na lamang po ako. Okay, Genesis chapter 18, verse 1 to 8. Dito po sa mga talata dito, kaya ang kwento po dito, nung makita po ni Abraham yung 30 dayuhan, ano pong ginawa niya? Agad niya po itong pinapasok. Agad niya po itong pinapasok. Ano pang ginawa niya? Pinaupo, pinakain, inistima niya po yung mga tao po na ito. Hindi po niya ito kilala. Hindi niya alam. Actually, dun sa verse, hindi niya nga po alam na ito palang mga taong kanya pong tinanggap, pinatuloy, pinaglingkuran, pinagsilbihan, ay mga sugo pala ng Diyos. So kapag tiningnan po natin dito ang kahulugan ng hospitality, it means welcoming even strangers, na maaaring yung palang pag-welcome mo sa mga taong iyon ay pag-welcome mo pala o isang bagay na ginawa mo sa Diyos nang hindi mo nalalaman. Okay? So dito po, makikita po natin kay Abraham at doon po sa 3 dayuhan, malinaw po that hospitality ay para po dun sa mga strangers. Hindi lang po sa mga taong malalapit na po sa atin. Pangalawa po, ang babaeng balo sa Sarepta. Okay? Sa unang hari, chapter 17, verse 8 to 16, makikita po natin dyan sa kwento. Tinanggap po ng balong ito si Propeta Elias at ibinahagi ang natitirang pagkain niya na kahit na gutom na rin siya at ang kanya pong anak. So dito po, hospitality means sacrificial giving, trusting that God will provide. Pero ito ay patungkol pa rin sa ibang tao. Si Lydia na mangangalakal sa Gawa chapter 16 verse 14 to 15. Sabi po sa kwento, pagkatapos siyang mabautismuhan, agad po niyang inanyayahan sina Pablo at ang kanyang mga kasama sa kanyang tahanan. So dito po, biblical hospitality means opening your home to serve God's people and missions. Okay, to serve God's people and mission. Doon po sa live training natin nung nakaraang linggo, okay po, kung naunawaan po ng mga leaders na dumalaw, ang isa po, at lagi po ko pong binabanggit na una pong magandang estratehiya po natin para po talaga ma-reach out natin yung mga tao, yung mga kasama natin sa Panginoon, ma-incorporate natin sila sa mga life group, ay yun pong mai-open, maibukas po natin ang ating tahanan para po sa kanila. Yun po kasi ay biblical hospitality, opening your home to serve God's people. Dahil kapag binuksan mo po ang iyong tahanan para sa kanila, ay sinasabi mong bukas din ang buhay mo para po sa kanila. At sa church po natin, yearly po, pinapractice po natin ito. We open yung church po natin to serve, okay, God's people, to serve God's worker. Ginagawa po natin taon-taon. Ano po, nag-accommodate po tayo dito ng mga workers. Maraming mga workers sa panahon po ng National Conference, inestima po natin sila dito, pinapakain natin sila dito, sinisikap natin na ma-enjoy nila yung pag-stay nila dito. Ano po, tapos ay binibigyan po natin sila ng maayos na natulugan sa pagtutulong-tulong ng bawat isa po sa atin. At bago po sila umuwi, ano pong ginagawa po natin? Binibless po natin sila. Tama po? Yung blessing na tinatanggap po natin sa Lord ay pinaparanas din po natin sa kanila. That's opening our home. And this church is our home. Amen? So ginagawa po natin yan, mga kapatid. So ang kahulugan po, ang ibig sabihin po ng hospitality. At mapapansin po natin, doon po sa kwento kanina, sa unang iglesia, sa unang church, sa Gawa chapter 2, verse 44 to 47. Ang una pong mga mananampalataya ay nagsasalo-salo,
nagbabahagi ng ari-arian at nagtitipon sa mga tahanan. Ang naging bunga nga po, kagalakan, pagkakaisa at paglago ng iglesia. Paglago po ng iglesia. So dito po makikita po natin that yung pagiging mapagtanggap po natin, may blessing po talaga yan. At ang unang blessing po dito ay hindi yung maibalik nila sa iyo, yung ibinigay mo sa kanila. Yung pinakain mo sila, no? Yung kahit hindi kanila pakainin din, pagpunta mo sa kanila, ang blessing na natanggap mo is yung kagalakan, yung joy na nanggagaling sa atin pong Panginoong Hesus. And then yung blessing, iba pang blessing na pwede pong ibigay ng Diyos. Dito po, sa unang iglesia, sa unang mga mananampalataya, makikita po natin talaga yung life together, yung shared life po nila, yung shared table po nila, sama-sama po silang kumakain, yung shared possessions po nila, no? Yung possession, yung pag-aari na meron po sila ay binabahagi po nila sa iba, at yung shared homes po nila, yung tahanan po nila ay bukas para sa isa't isa at bukas din po sa mga taong hindi po nila kasama sa pananampalataya. Mga kapatid, yung bagay po ba na ito ay nakikita po sa ating iglesia? Yung bagay po ba na ito ay nakikita po sa ating church, sa buhay ng bawat isa po sa atin? Nagiging mapagtanggap po ba tayo sa mga tao, sa mga strangers, dun sa mga taong wala pang pananampalataya o hindi pa katulad ng pananampalataya po natin? Mga kapatid, ngayong umaga po, ang ibig sabihin po ng hospitality ay hindi lang po pag-entertain sa mga tao. Hindi lang po pagbibigay ng ngiti sa kanila, kundi po pagtanggap sa kanila ng buong puso, anuman ang kalagayan po nila, anuman ang sitwasyon nila, anuman ang difference natin sa faith natin sa kanila, maging yung paglilingkod po natin sa kanila, ito po ay pagtanggap, paglilingkod, at pagmamahal sa kanila, katulad po ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga, di ba, sa one another, command natin, be hospitable, no? To one another. Forgive one another kung paano kayong pinatawad ng ating Panginoong Hesus. Magtanggapan kayo kung paano kayong tinanggap ng ating Panginoong Hesus. Paano ba tayo tinanggap ng Panginoong Hesus? Tinanggap niya tayo nung tayo strangers pa, nung tayo ay makasalanan pa. Amen? That's hospitality. Okay? So hospitality means you belong here. Hospitality means you are accepted. Hospitality means you are seen, nakikita ka, at hindi ka nag-iisa. Pakitapik nga yung katabi mo kung may katabi ka. Kapatid, nakikita kita. Nakikita kitang natutulog ka na. Panay ang amen sa akin ni Kuya Nepi eh. Very good, Kuya Nep. So that's hospitality. You are seen, you belong, you are accepted, and you are not alone. Ulitin ko po, biblical hospitality is directed sa mga stranger. Hindi lang po, of course, Pastor, pag sinabing hospitality, ang dapat ko na lamang bang tanggapin sa buhay ko? Ang dapat ko na lamang bang bigyan o paglingkuran at pagsilbihan ay yung mga strangers, yung mga unbeliever? No. Hindi po inaalis po sa atin na yung pagiging mapagtanggap ay gawin din po natin sa isa't isa. Okay po? Mahalaga po ang bagay po na yon. Pero hindi rin po inaalis po sa atin. Ngayon pinapakita po sa atin ng Panginoon na yung hospitality na naranasan po natin sa Kanya ay gawin din po natin sa mga stranger. Sa mga taong wala pa sa atin pong Panginoong Hesus. Na dapat yung community natin welcome. Sabi ko nga sa mga kabataan, dapat yung church, yung community, yung church natin, yung youth service natin na welcome kahit sa mga taong may mga hikaw, na first time pumunta dito, sa mga taong may mga tato, sa mga taong lalaki pero mahaba ang buhok, dapat welcome sa mga strangers yung ating church. Dapat ang tinatanggap po natin talaga sa church po natin yung mga messy, yung mga taong sabihin na natin galing sa marurumi. Sabihin na po natin galing sa hindi magandang buhay. Dapat welcome. Dapat wala po tayong pinipili. Katulad po ng inawit po natin kanina. Ano po sabi doon sa songs, doon sa awit kanina, walang pinipili ang puso
puso ng Panginoon. Amen po? Dahil kung may pinipili po ang puso ng Panginoong Hesus, wala po tayo dito. Walang tao sa church kung meron siyang pinili. Kung sabihin natin yung puso niya, ipipiliin lang po niya yung mga perfect na tao. Wala po. Wala po magiging laman yung church. Pero may pinili po ang Diyos. Ang pinili po niya yung mga imperfect na tao, yung mga makasalanan na tao na lumapit sa Kanya sa biyaya ng Panginoong Hesus. Tinanggap ng Panginoong Hesus kahit anong kalagayan ng kanilang buhay. Ganong community po ba yung nakikita po natin sa church? Ganong community po mga kapatid, ang nais ng Diyos na mabuo natin sa iglesyang ito, sa mga life groups po na ginagawa po natin. Yes, welcome yung mga kapatid natin sa Panginoon, pero dapat welcome din kahit hindi natin kapatid sa Panginoon. Amen po? So that's hospitality. Naunawaan na po natin mga kapatid. Pangalawa pong pag-usapan po natin, generosity. Generosity. Sabi po dyan, generosity is giving freely and sacrificially, katulad po ng mga unang mananampalataya. Yung sakripisyo ng pagbibigay nila, ibinenta nila ang kanilang mga ari-arian. Sabi po, it's not about how much you have, but about your willingness to share what you do have. Yung kagustuhan, magkaloob, magbigay, nung bagay na meron ka. Kung ano yung meron ka. Ang sabi po sa Romans chapter 12 verse 13, share with the Lord's people who are in need. Okay? Share with the Lord's people who are in need. No, ang magkaloob tayo, magbahagi tayo sa mga kapatid natin sa Panginoon o sa mga tao na nangangailangan. In practice hospitality. Pag sinabi pong practice ay sinasagawa po natin. Isinasapamuhay po natin. Kung meron man po tayong pinagsusumikapang gawin, ito po yung hospitality. Yung pagiging pong mapagtanggap. Dito po tayo dapat nag-grow. Dito po dapat nag-grow yung church natin as a whole. Yung mga life groups natin at maging yung personal nating buhay bilang Kristiyano. Dapat lumalago po tayo dito. Dahil ito po yung bagay na naranasan po natin sa atin pong Panginoong Jesus. So kung mapapansin po ninyo, yung generosity and hospitality are always tied together. Amin po, magkasama palagi yan at hindi pwedeng paghiwalayin. They're both about sharing our homes, our meals, our times, our money, and our very lives. And of course, yung bagay po na ito, rooted po ito sa hospitality and generosity ng atin pong Panginoong Hesus, sapagkat siya po ang unang nagbigay, siya po ang unang tumanggap sa atin, siya po ang unang nagkaloob ng mga biyayang kailangan po natin sa atin pong buhay. Amen po? Siya po ang Diyos na nagkakaloob, hindi lang po ng material na pangangailangan po natin, maging sa lahat ng aspeto po sa ating buhay. Again, tulad po ng inawit natin, kahit kailan hindi ka nagkulang. Kahit kailan hindi po nagkulang ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pwede po bang pumalakpak yung mga tao na nakaranas po ng pagkakaloob ng ating Diyos? Purihin po ang Panginoon sa katotohanan po na ito. Mga kapatid, yung hospitality, yung generosity. Alam ko po na ang bagay na ito ay very challenging. Kasi ang normal nga po sa atin, pag sinabi pong hospitality, ito po ay para sa mga close na tao lang sa atin. Ano po? Mga close na tao sa atin, yung malalapit na tao sa atin. Bihira po sa atin na mag-welcome talaga tayo, mag-anyaya tayo ng mga tao sa paligid natin na wala namang parang bahagi sa buhay po natin. Hindi naman natin kasama sa ating pananampalataya. Marami po sa atin, no? At hindi ko po inaalis ang sarili ko, maraming pagkakataon na nag-struggle din po ako dito. Kasi marami pong tanong pwede pong maging tanong natin sa ating isipan. Kailangan ba, pastor, talaga gawin natin ito? Para sa mga strangers, para sa mga tao na hindi natin kasama sa church. Bakit ba dapat natin itong gawin?
tingnan po natin yung ilang maaaring dahilan ng struggle po natin sa dalawang bagay po na ito. Kaya again, hindi ko po inaalis ang sarili ko. Maraming mga pagkakataon, but sinisika po sa pangalan o sa biyaya at tulong ng Panginoong Hesus na ma-practice po talaga yung hospitality and generosity. Why? We struggled with hospitality and generosity. Now, again, if we are honest, maraming pagkakataon o marami sa atin na hindi po talaga nagiging madali ang bagay po na ito. We love the idea of community until it becomes inconvenient. We admire generosity until it costs us something. Why do we struggle sa bagay po na ito? Bakit nag-aalangan ang marami sa atin na gawin ang bagay na ito, ang utos ng Panginoong Hesus na ito? Una po, sabi diyan, fear of insufficiency. Madalas po nating iniisip sa bagay po na ito, kapag masyado tayong mapagbigay, kapag masyado na tayong mapagbigay, ang iniisip po natin, baka ako naman ang kapusin. Mapaoras man yan, mapalakas man natin yan, o pera. Kumikilos po tayo na mayroon po tayong takot sa kakulangan, na tayo din po ay magkulang. Pero itinuturo po sa atin ng Panginoong Hesus, at dapat hindi natin kalimutan na ang Diyos ang nagkakaloob ng mga binhing pwede nating itulong at gamitin sa bagay po na ito. Na ang pagiging bukas palad at pagpapatuloy ng mga tao sa ating buhay ay nakaugat po sa pagtitiwala o sa pagtitiwalang aalagaan tayo at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Huwag po nating kalimutan na ang Diyos uli ang nagbibigay ng binhi nga po sa atin at kakayanan, at siya din pong nagpapatubo nito para po magpatuloy tayo sa mabuting gawa. Wala naman po tayong ibinibigay sa ating kapwa na hindi po galing sa Diyos. Amen po? Anumang meron po sa buhay natin, anumang bagay na meron tayo sa buhay natin, na itinutulong natin o ginagamit natin sa bagay po na ito, sa hospitality and sa generosity, lahat po yun, biyaya ng Diyos sa atin. Siya po na nagkaloob ng binhi, siya din po ang magpapatubo nito. Yun po ang sabi ng Diyos sa kanyang talata, sa kanyang salita sa Korinto. Hindi ka magkukulang. Kung ang ginagawa po natin ay pagsunod sa sinasabi ng ating pong Panginoon. Amen? Sa kaya kung nag-i-struggle po tayo sa bagay po na ito, dahil baka tayo naman ang kapusin, mga kapatid, gusto pong ipaalala ng Panginoong Hesus sa atin. Mayaman ng Diyos po natin. Siya ang magbibigay ng binhi sa iyo, at anuman yung meron ka ngayon ay patutubuin ng Diyos, palalaguin ng Panginoon para mas marami ka pang magawang mabuti sa iyong kapwa. Pangalawa, na dahilan ng struggle po natin dito, tingin ko, struggle po natin yung desire for privacy and control. Madalas din po nating sinasabi, ang tahanan ko ang aking sanctuaryo. Ay po. At maintindihan naman po natin, especially kung ikaw yung tao na malinis sa bahay, ikaw yung tao na organize, ikaw yung tao na nakapwesto sa lahat, na nakaayos na ang lahat, na ayaw mong magagalaw ito kahit ng iyong mga anak. Maiintindihan natin ang bagay po na ito. Pero alam niyo po mga kapatid, minsan, or madalas, ang bagay po na ito ay nagiging hadlang para hindi po natin o para po hindi natin maabot o hindi natin hayaang makalapit sa atin yung iba. Tama po? Kasi hindi naman po maiiwasan. For example, kung strangers nga po, yung tao na iimbitahan mo sa iyong tahanan,
para pa-experience sa kanya yung life together. Sabihin na po natin may mga anak. Ano po, dadalhin sa bahay po ninyo. Hindi po natin maiwasan yung mga bata, makukulit, malilikot, gagalawin lahat ng laruan ninyo. Laruan ng iyong mga anak. Pwede po yun, ano po. At magkakainan. Magkakain ako, mamaya pagkain ko, uwi na sila, ako na lang maghuhugas. Diba? So kaya, yung privacy. Diba? Tapos, invite ko po sa kanila ito na nga lang yung time ko sa kasama ko yung asawa ko. Ano po. Pero yung mga dahilan po na ito, yung mga pag-aalangan po natin ay nagiging hadlang para hindi natin hayaang makalapit ang iba po sa atin. Tandaan po natin mga kapatid, ang totoong pakikipagkapwa-tao ay yung para po ma-practice po natin yung hospitality. Nangangailangan po ito ng kahandaang maabala ka. Ang bukas na loob na ibahagi ang ating buhay sa iba, kahit hindi ito maginhawa o magaan sa oras. Yun po yung ibig sabihin ng kahandaang maabala. Bukas na loob na ibahagi ang ating buhay sa iba, kahit hindi ito maginhawa o magaan sa oras. Kahit na ito ay makalat. Kahit na ito ay nangangailangan ng paggastos. So, kung hindi po tayo nag-struggle dito, ay purihin po ang Panginoon. Kung ang marami po sa atin ay okay lang na maging magulo yung bahay nila para lang ma-practice po yung hospitality. And third, sabi po dyan, yung cultural business. Puno na po tayo ng mga gawain. No, puno na tayo ng mga gawain sa buhay natin. Madalas po, nagmamadali tayo mula sa isang obligasyon at patungo pa sa susunod na obligasyon. Pero dapat po nating tandaan mga kapatid, na ang tunay na pagtanggap at pagiging bukas palad ay nangangailangan po ng puwang. Nangangailangan po ng space ito. Nangangailangan po ito ng intentional na paglalaan ng oras para sa buhay ng iba. Kung ang buhay po natin ay sobrang puno na po, wala nang espasyo para sa iba. Kung yun po ang obserbasyon natin sa buhay natin ngayon, baka mga kapatid, panahon na para muli po nating suriin ang ating mga prioridad sa buhay. Kung nahihirapan po tayo sa bagay po na ito, nandyan po ang banal na Espiritu para tulungan tayong gawin ang bagay po na ito. Hindi sa lakas natin, kundi sa lakas na nanggagaling sa ating Diyos. Yes, challenging. Yes, struggling po tayo sa bagay po na ito. Pero kailangan po nating gawin. Bakit po? Ito po ay utos ng Panginoon. Inuutos ito ng Diyos sa kanyang mga anak. Be hospitable. Be generous. Hindi po ito isang suggestion lang. Kundi isang gawain na inaasahan po ng Diyos para sa lahat ng mga tagasunod ni Kristo. Tingnan po natin ang ilang mga talata. Hindi ko na po pinasama dyan. Tingnan natin ng mabilis. Yung pagiging bukas palad at mapagpatuloy na pinapakita po sa talata na ito po ay inuutos ng Diyos simula pa lang in the Old Testament sa kanyang bayang Israel at sa panahon po natin ngayon. In Leviticus chapter 19, 33 to 34, sabi doon, kapag may dayuhang nanirahan sa inyo, huwag ninyo siyang aapihin. Ituring ninyo siyang isa sa inyong mga kababayan at mahalin ninyo siya gaya ng inyong sarili. Alalahanin ninyo, kayo rin ay naging dayuhan sa Ehipto. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. So dito po, Diyos mismo ang nag-uutos ng pagtanggap at pagmamahal sa mga dayuhan gaya ng sa ating sarili. Sa Deuteronomy chapter 10 verse 18 to 19, ipinagtatanggol niya ang mga ulila at mga byuda. Iniibig niya ang mga dayuhan at binibigyan ng pagkain at kasuotan. Kaya
mahalin din ninyo ang mga dayuhan sapagkat naging dayuhan din kayo sa Ehipto. Isang bagay na dapat nga po nating tularan sa ating Diyos. Kawikaan 19:17, ang tumutulong sa mahirap ay nagpapautang sa Panginoon at siya ang magbabayad ng gantimpala. In Isaiah 58:6-7, ang pagsamba na gusto ko'y ang kalagan, ang gapos ng kasamaan, ang magbahagi ng pagkain sa nagugutom, patuloyin sa inyong tahanan ng walang tirahan at damitan ng mga walang maisuot. Mga kapatid, ang tunay po na pagsamba sa Diyos ay hindi po nagtatapos sa awitan tuwing linggo. Ang tunay po na pagsamba sa Diyos ay hindi lang po sa pamamagitan ng pagkakaloob ng inyong 10% and offering sa Panginoon. Ang tunay po na pagsamba ay may kasamang aksyon. Yung sinabi po dito sa talata, yung malasakit at pagtulong sa mga dayuhan, pagtulong sa mga taong nangangailangan. So kahit hindi ka po kabilang sa praise and worship, kahit ikaw sa every Sunday, hindi nakakakanta kasi nag-aalangan ka doon sa boses mo, pwede ka pa rin sumamba sa Panginoon. Paano? Sa pagtanggap sa mga taong nais ng Diyos na tanggapin po natin. Yun ang tunay na pagsamba sa atin pong Panginoon. Romans 12:13, sabi naman po sa New Testament, share with the Lord's people who are in need, practice hospitality. Do not forget to show hospitality to strangers, or by so doing, some have shown hospitality to angels without knowing it. Offer hospitality to one another without grumbling. I was a stranger and you invited me in. Mahirap. Pwedeng nag-struggle tayo. Pwedeng ngayon, nahihirapan ka pa rin. Pero kailangan natin gawin dahil sinabi ng salita ng atin pong Panginoon. Hindi sinabi ni Pastor. Kung si Pastor lang nagsabi nito, pwede namang ninyong hindi gawin. Pero sinabi ng Panginoong Isus, be hospitable. Maging mapagtanggap kayo. Maging matulungin kayo sa mga taong nangangailangan. Sa mga taong kahit hindi kasama sa ating pong pananampalataya. Itong mga talatang ito, nagpapakita that hospitality is a lifestyle and generosity. A lifestyle of love, generosity, and welcome na ipinakita mismo ng ating Panginoong Hesus at iniutos niya po sa bawat isa po sa atin. Okay? And third point po natin, who is the ultimate example of hospitality and generosity. Alam ko po, mayroon po kayong mga tao na nakikita na sobrang generous. Tama po. At nakita naman po natin yon sa buhay at ng atin yung yumaong konsul. Ano po? At yun po ang tinitingnan ng maraming mga workers na talagang sobrang generous sa mga workers. Generous sa gawain ng Panginoon. At hindi lang naman po doon, dito po sa church po natin, maraming taong generous na makikita natin na hospitable. Yung church po natin, isa po sa talaga sa na-appreciate ko po pagdating ko po dito, yung kung paano po silang tumanggap ng kanilang mga manggagawa. Amen po? Siguro po, maniniwala po sa akin dito ang mga kasama ko pong workers, kung paano po silang tumanggap ng manggagawa. Kung paano po silang mag-entertain, kung paano po silang mag-serve, at hindi lang po yun, kung paano din po na nakikita po natin sa bawat isa, yung sama-sama po natin, yung kasiyahan, kagalakan sa tuwing tayo nagtitipon sa hapag. Amin po. Meron po ditong mga tao na kung titingnan po natin, or ako personally, titingnan ko po, nakikita ko po sa buhay niya yung pagiging mapagtanggap at yung pagiging mapagkaloob. Pero sino po? Meron pa po masigit doon May masigit na halimbawa po, higit sa tao, na ultimate example ng hospitality and generosity. Ito po ay ang atin pong Panginoong Jesus. Amen po. Pwede po ba natin muling palakpakan ng Panginoon? Jesus Christ is the ultimate example of hospitality and generosity.
Paano po pinakita ng Panginoong Hesus? Tingnan po natin ng ilang mga talata sa Bagong Tipan. He dined with tax collectors and sinners. Pansinin niyo po yun ha. Paano pinakita ni Jesus Christ yung hospitality and generosity? Sabi po, He dined with tax collectors. Sabi po dyan sa talata, si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao. Kaya't nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at mga kasamahan nilang tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. So makikita po natin dito sa mga talataan, hindi po iniwasan ni Jesus yung mga taong sabihin nating magulo, yung mga taong wasak ang buhay, yung mga taong sabihin natin kahina-hinala ang reputasyon. Sa halip, ito po ay kanyang nilapitan, pinuntahan, nakisalo siya sa kanilang pagkain, nakipag-usap at nakipagkapwa-tao sa mga taong itinatakwil ng lipunan o iniiwasan ng ibang mga taong tinuturing nilang sarili nila'y matuwid. Jesus Christ dined with tax collectors and sinners. Pagpapakita ng hospitality and generosity ng atin pong Panginoong Jesus. Sa kultura po kasi ng mga Hudyo noon, ang pagsalo sa pagkain ay tanda ng pagtanggap at malapit na relasyon. Amen? At ganoon din naman po sa kultura po natin. Alam po, kapag may kasama kang kumakain, ibig sabihin, connected ka dun sa isa. Meron kayong relasyon. Kaya sa mga single po dyan, huwag kayong kakain sa mang-inasal na may kasama kayong iba. Pag dududahan kayo, may relasyon siguro yung dalawa na yan. Biro lang po. Di po ba sa family natin? Kaya tayo kumakain sama-sama sa hapag. Bakit? Kasi isa tayong pamilya. Sa mga life groups, bakit tayo kumakain? Nung kahapon, kumain kami ng ice cream. Kumain kami ng tinapay na may palamang peanut butter. Kumain kami ng kakanin. Ay, sarap. Ano pa ba kinain natin? Di ba yung praise team pa nga, sabi magtatapon lang ng basura, pero plato pala yung kukuhanin, ano? Bakit? Bakit okay sa atin yung ganun? Kasi tayo ay pamilya. Tayo ay magkakasama at konektado sa isa't isa, anuman yung mga nakahanda sa hapag natin. Sa mga kalalakihan, meron po silang malaking plano. Napakalaking plano. Magkakaroon po sila ng handaan. Marami pong handa. Sa mga kalalakihan po dyan, Second Sunday ng September, after service po nila, meron po silang hapag. Meron silang breakfast fellowship. At hindi po yun sila-sila lang. Ay, mga kababaihan, hindi po ibig sabihin, hindi po sila-sila lang. May kasama po silang iba doon. Pasensya na po sa mga kababayan. Yun po ay kasama daw po doon yung kanilang mga iimbatahan. Amen po? Pero pag may sobra naman daw, kasama yung kababaihan. Hindi po. Yun po yung gagawin po nila. That's hospitality. That's generosity. Hindi lang po nila gagawin sa kanila, kundi gagawin din po nila sa iba. Ginagawa yun dahil mayroong relasyon at konektado sa isa't isa. No? Tulad ni Jesus Christ, nang makipagsalo si Jesus sa mga kolektor ng buwis at mga makasalanan, nagbigay po siya ng isang radikal na mensahe po dito. Hindi kapahuli para sa pag-ibig ng Diyos, kasama ka sa aking mesa. Yan po yung radikal na mensahe
ginawa ng Panginoong Hesus ng pagkain kasama yung makasalanan, kasama yung tax collectors, sinasabi niya, hindi ka pahuli sa pag-ibig ng Diyos. Kasalo or kasama ka sa aking mesa. Kapag ang simbahan po natin, ang church community natin sa IRM Area E ay talaga namang nagpapakita ng hospitality and generosity katulad ng sa atin pong Panginoon. Tinatanggap yung mga napapabayaan, yung mga broken, yung mga wasak ang buhay, pati yung mga taong medyo mahirap kasama. Ang ibig sabihin lang po noon, sumusunod po tayo sa halimbawa na ginawa ng atin pong Panginoong Hesus. At parang sinabi po natin ay ganito, kung tinanggap sila ni Jesus, tatanggapin din namin kayo. Amin po. Kung tinanggap sila ni Jesus, kung tinanggap ako ni Jesus, tatanggapin ko din kayo o ang ibang tao. Jesus Christ dined in with the tax collector, the sinners. And sabi po dito, He also welcomed the outcast. Paano? Sabi po dyan, paano winelcome ni Jesus Christ yung mga outcast? Kung papansinin niyo po, yung ministry po ng atin pong Panginoong Hesus, markado po yun ng isang intentional na pag-abot doon sa mga rejected sa society po nila, doon sa mga outcast, sa mga iniiwasang mga tao. Now, paano niya po ginawa? He saw them where they were. Hindi lang po hindi po hinintay ng Panginoong Hesus na yung mga outcast na ito, na yung mga sinners na ito, yung mga tax collectors na ito na maging malinis ang kanilang buhay. Tinagpo niya ito. Tinagpo niya yung mga taong ito sa doon mismo sa katotohanan o kalagayan ng kanilang buhay. Hindi niya sinabi, magbago muna kayo bago ako sasama sa inyo. No, nung kung anong klaseng buhay sila, na meron sila, doon sila tinagpo ng Panginoong Hesus. Ganon lang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Tinagpo tayo ng Panginoong Hesus kung nasaan tayo, kung ano yung kalagayan po natin. In Romans chapter 5 verse 8, sabi doon, tayo ay pinatawad ng Panginoon. Pinadama yung kanyang pag-ibig sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Tinagpo tayo ng Panginoon doon sa ganong kalagayan. Hindi doon sa perpekto yung buhay natin. Hindi naman tayo perpekto. Ganon pinakita ng Panginoong Hesus yung kanya pong pagtanggap. And sabi, hindi lang po niya, basta tinagpo sila kung saan sila naroon. Ang sabi dyan sa pangalawa, He invited them into relationship. Hindi lang sila nilagpasan ng Panginoong Hesus, hindi sila hinintay ng Panginoong Hesus na maging malinis na. Ginawa ng Panginoong Hesus, hinanyayahan niya itong mga outcast na ito into fellowship. Tulad ni Levi, the tax collector, to follow him. No? He spent time eating with tax collectors at sa mga sinners, breaking social barriers. Alam niyo po yung pag-anyaya po natin sa ating mga life groups sa ibang mga tao, sa mga wala pa sa pananampalataya. Ang meaning po nun, pag-anyaya na gusto nating magkaroon ng koneksyon at relasyon sa Kanya. Yun ay pag-anyaya natin sa kanila na sila ay magkaroon din ng relasyon sa atin pong Panginoon. Amen? Mga kapatid, bakit po ba kayo inaanyayahan sa mga life groups? Because we belong to each other. Kasi we're connected to one another. May relasyon tayo. Tayo ay magkakapatid sa ating Panginoong Hesus. At kapag ginawa natin yun sa iba, ginagawa natin yung kung paano, kung anong ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa sa atin. He invited them into relationship. Pangalawang, ginawa pa ng Panginoong Hesus sa mga outcasts, He showed compassion, not condemnation. Instead of condemning, ang pinakita ng Panginoong Hesus ay kahabagan. Doon sa babae na nahuli ng adultery, anong ginawa ng Panginoong Hesus? Sabi niya, neither do I condemn you. John chapter 8 verse 11. Anong ginawa ng Panginoong Hesus sa iba pa? He healed the sick.
hinipo niya yung marumi and ni-restore yung buhay ng taong ito. And sunod pa dyan, sabi niya, He offered forgiveness and new life. Hindi lang tinanggap ng Panginoong Hesus yung mga tao in their brokenness. Nag-offer din siya ng forgiveness and transformation. Katulad ni Zaccheo, isang kinamumuhiang tax collector, was welcomed and transformed. Sabi niya, Zaccheo, bumaba ka na dyan, umuwi ka sa inyo at ako'y pupunta sa inyo. An offering of thanks ng forgiveness and new life sa Panginoong Jesus. The woman at the well, yung babae po doon, was given ng living water. Yun po ay simbolo ng bagong buhay. And ultimately, Jesus gave His life. Paano niya po winelcome yung outcast? Ang sabi dito, He gave His life so that we could be welcome into God's family. Mga kapatid, ano po ang nakikita nyo sa krus? Ano po ang inilalarawan sa inyo ng krus sa tuwing ito ay nakikita po ninyo? Yes, pwede nating sabihin, ito ay larawan ng sakripisyo ng Panginoong Hesus. Ito ay larawan ng paghihirap ng Panginoong Hesus. Pero gusto ko rin pong makita po natin ang krus ni Kristo na larawan ng hospitality ng Diyos para sa atin. Larawan ng pagtanggap ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Dahil sa krus na yan, tinanggap ako ng Diyos sa kung ano ako, sa kung ano po tayo. Ang krus na ito, na isang lugar kung saan ang mga dating estrangherong katulad natin ay naging mga anak niya. Isang lugar kung saan yung mga dukha ay pinupuno at ang mga wasak o mga siraang buhay ay inaayos at ipinapanauli ng Diyos. The cross symbolized God's hospitality. Jesus offered His life. Jesus gave His life para matanggap tayo ng Diyos sa Kanya pong tahanan. Kapag nagpapakita tayo ng hospitality at pagiging bukas palad, ipinapakita po natin ang puso ni Kristo. Last point. Sabi po dyan, how do we live this out? Maging practical po tayo, mga kapatid. Ano po ang magiging itsura po nito kung ipapamuhay po natin araw-araw? Paano po natin gagawin ang bagay na ito? Again, let's get practical. Una, open homes. All homes. Saan po ba natin nakikita yung all homes? Lahat po ng bahay. Dapat sa bawat isang Kristiyano po sa atin, kalimutan nyo na po yung all homes. Alam ko pong nasasaktan po kayo sa may-ari nito. Open homes. Invite someone. Hindi naman kailangan na maging magarbo yung pag-anyaya mo sa kanila. Isang simpleng soup, tinapay, ay pwede na. Start small. Magpasimula sa simpleng pagkain. Be intentional. Tumingin po tayo sa paligid natin, sa church natin ngayon. Sino yung bago sa church natin? Sino yung madalas na nakaupong mag-isa sa church natin? Invite them. Buksan mo ang tahanan mo para sa kanila. Sino yung struggling sa atin ngayon? Sino kaya yung struggling? Sino kayong kapatid ko ngayon na namumroblema? Invite them sa iyong tahanan. Ibukas natin ang ating mga tahanan sa mga outcast, sa mga struggling, sa mga may
problema. Katulad ng Panginoon, wala siyang iniwasan. He reached out. Umabot tayo po ng mga tao para sa Panginoon at dalhin natin sila sa ating mga tahanan, sa mga sinners. Iparamdam natin sa kanila that in Christ, welcome sila and accepted sila. Sa mga life groups po natin, dapat open ito para po sa lahat. Okay? Dapat open ito para sa lahat. Pangalawa po, na applications po natin, open hands. Bukas na tahanan at bukas na kamay. Give generously to those in need. Nakakabalita po tayo ng mga kapatid natin sa Panginoon na struggling. Na maraming struggle. Nakakabalita tayo ng mga kapatid natin sa Panginoon na dumaranas ng mabibigat na pagsubok sa buhay natin. Give generously to those in need, to your church, to the ministry. Give not just out of abundance, but sometimes out of sacrifice. Yung bang kahit mahirap sa iyo, pero dahil meron kang nabalitaang kapatid na nangangailangan, na nag-struggle, give sacrificially. Hayaan nating stretch tayo ng generosity ng Panginoon. Palaging maging bukas po tayo sa pagtulong, kahit alam nating meron din po tayong personal na needs o kapangangailangan sa buhay. Katulad ng mga unang mananampalataya, nagkaloob sila ng kaloob na may pagsasakripisyo at hindi napipilitan lang. Tandaan po natin palagi mga kapatid, ang Diyos, no, ang unang nagbigay at ang binigay niya po at sinakripisyo para sa atin ay ang kanya pong kaisa-isang anak. Walang katumbas na yaman. Open homes, open hands, and open hearts. Tumingin po tayo. Tumingin-tingin tayo dito sa church, sa labas, sa mga pinupuntahan po natin, sa mga nakasanayan natin na grupo. Sino yung mga tao po sa paligid po natin? Sino yung mga taong hindi po napapansin? Maglaan po tayo ng oras para sa kanila. Maging bukas po tayo. Maging handa po tayong maabala o ma-interrupt sa mga ginagawa po natin sa buhay natin. Iparamdam po natin yung presensya natin sa kanila, yung presence ministry. Napakahalaga po nito. Nung pinuntahan mo siya sa panahon ng kanyang pamumroblema, yung presensya mo ay malaking bagay po sa kanya. Yung pakikinig mo ay malaking tulong sa kanya. Open homes, open hands, and open hearts. Siguro po sa open hearts, kailangan po natin ng open heart surgery. Para magkaroon po tayo ng bagong puso. Para dito. Lord, palitan niyo na po yung puso ko, Panginoon. Gawin niyo po ito, palitan niyo po ito ng pusong handa pong maabala. Pusong handang makinig. Pusong handang umabot sa mga tao nangangailangan. In conclusion po, mga kapatid, ang atin pong daigdig ay tigib na po ng kalungkutan, pagkakabaha-bahagi, at pagtatangi. Kaya kapag ang isang pamayanan ay namumuhay po, yung isang Christian community ay namumuhay ng may radikal na pagtanggap at kusang loob na pagkakawang gawa, ito'y nagiging liwanag sa gitna ng kadiliman. Sabi ni Jesus in John chapter 13 verse 35, "By this everyone will know that you are my disciples if you love one another." Ang pagtanggap at pagiging bukas palad ay hindi lang po magandang idea. Bahagi po yan ng misyon po natin. Nakakapangaral na ito. Nakakapagbahagi po tayo ng kabutihan ng Diyos, ng salita ng Panginoon kahit wala pong salitang sinasabi. Mga kapatid, hindi po kailangan ng perfection sa bagay na ito. Hindi po perfection ang hinahanap po ng tao, kundi connection. Kundi isang connection. At kapag nakita po nila na yung church natin, na isang totoong pamilya, na yung church natin bukas
ang bahay ng bawat isa sa atin, na yung bawat miyembro sa IRM area bukas ang puso, handang tumulong at tumanggap ng iba, magtatanong sila bakit nila ginagawa ito. Ito po yung panahon at pagkakataon para maituro natin sila kay Jesus. Yung sagot dun sa tanong nila na bakit nyo ginagawa ito? Dahil kay Jesus. Ang challenge po sa atin, church, let's be people who make room in our homes, in our hearts, in our lives. Mamuhay tayo gaya ni Jesus. Siya na naghanda ng lugar para sa atin at ngayon ay sinusugo tayo upang gawin din ito para po sa iba. Be hospitable and be generous sa lahat ng uri ng mga tao. And our bottom line, ang tunay na hospitality at pagiging bukas palad ay pagsasalamin ng puso ng Diyos. Kapag ginagawa po natin ito, nakikita po ng mga tao o ginagawa po natin kung ano po talaga yung laman ng puso ng ating Panginoong Hesus. Kapag tayo'y tumatanggap, nagbibigay at nagmamahal sa mga hindi inaasahan ng mundo, ipinapakita din po natin ang kabutihan at pag-ibig ni Kristo. Amen? Mga kapatid, nawa po sa ating pong life together, hindi lang maging isang serye ng pag-aaral, kundi maging serye ng pagbabago ng pagtingin po natin sa church. Kundi isang serye din po ng pagbabago ng buhay na ayon sa plano at disenyo ng ating pong Panginoon. Hospitality and generosity. Ito po yung kailangan ng community po natin na makakatulong po para mabago po ang buhay nila. Pero ang tunay po, ang una pong dapat mabago po patungkol dito ay ang bawat isa po sa atin. Amen po. Pwede po ba tayong tumayo at tayo po ay sama-samang manalangin sa Panginoon para tulungan tayo ng Diyos para maipamuhay ang bagay po na ito. Aming Panginoon, aming Diyos, Ikaw po ang unang tumanggap po sa amin. Ikaw ang unang nagkaloob po sa amin. At kaya po kami nakakatayo sa mga oras na ito. Lahat ay biyaya at kagandahang loob niyo lamang po sa amin. Panginoon, dalangin ko po kung sa amin, Panginoon, kahit kasama po ako na may mga panahon na nag-aalangan po ako, nag-aalangan kami, na hindi nagiging bukas ang aming buhay at oras at tahanan para sa iba, na maging intentional sa pagtulong, pag-welcome, pag-serve, at pag-abot ng mga tao. Panginoon, sa oras po na ito, sa bawat isa po sa amin, sa aming life community, sa aming church, sa amin pong mga life groups, Panginoon, yung dalawang bagay na ito ay talagang maging at talagang makita po sa amin, Panginoon. That we welcome one another. That we welcome even, Lord, yung mga outsider, yung mga outcast, yung mga broken, yung mga struggling na mga tao, yung mga taong strangers sa faith, Panginoon. Baguhin mo yung puso po namin. Tulungan niyo po kami sa bagay po na ito na maipamuhay po namin, hindi lang po dito sa church, maging sa community, maging sa mga trabaho, sa schools, sa tahanan po namin, ay maging hospitable and generous po kami, Panginoon. Together, for your glory and praises. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat.